Gusto ko lang pong bigyan ng background ng konti ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Um, ang reason po why this message or this particular verse, we have a key text po na pag-uusapan. May dahilan po kung bakit ito ang key text at I believe po na ang Panginoon ay nilagay ito sa aking puso pero may kwento ito because last Thursday po, kapag Thursday po kasi mayroon pong pagtitipon din ang mga kalalakihan. All men ng church natin ay nagkakaroon kami ng gathering every Thursday dito po sa church at exactly 7 p.m. Yung mga women's naman po every Friday. Ano pong oras yan, Sister Liz? 5 o'clock. So if you are a woman, uh, Friday po, meron pong gathering dito. All women are welcome. Same din po pag Thursday, ang lahat ng mga kalalakihan ay very much welcome regardless of the age. May mga kasama po kaming young people, wala pang asawa, but may mga dumadalo rin na may mga asawa na. No po, at padre de pamilya. So we encourage you po na to join this fellowship. Kasi po I believe na ako po sa aking sarili na masyadong mahaba yung Sunday to Sunday. Kasi po if we will just have a fellowship once a week, napakaraming nangyayari sa pagitan ng Sunday to Sunday. That's the reason why it's a very big blessing na may mga ganito po klaseng pagtitipon and we encourage everyone to join. No po. Noong pong Thursday, we have talked about yung sa men's fellowship po namin, lahat ng mga dumalong kalalakihan. Alam po nila sinasabi ko. Pinag-usapan po namin is about how we face our battles in life. Because ang bawat isa po sa atin may kanya-kanyang mga laban no, sa buhay. At hindi ko na po didetalihin yung aming mga pinag-usapan, pero nagsalita po majority of the men sa pagtitipon po namin on Thursday and they have shared their experiences about yung kanilang pagharap sa mga different types of battles. Kasi po ang tanong, kasi po we always start with the question so that everyone can share. Yung tanong nagsimula sa yung ano kasi yung tanong Ken? Si Ken ang nagtanong eh. Ayoko po magkamali sa salita. What is your toughest battle daw po na na-experience? So po pwedeng tapos na yung battle at napagtagumpayan mo na, may mga ganun pong mga ilan, shinare na yung mga napagtagumpayang battles. May mga ilan naman na shinare yung toughest battle na kasalukuyan nilang hinaharap. Ibig sabihin, di pa tapos. Meron naman yung constant na hinaharap. Pwedeng mapagtagumpayan mo na ngayong araw, pero di po ba may mga battle na constant siya? Pwedeng ngayon pagtagumpayan mo na pero harapan mo na naman bukas. And temptations are like that. Pwedeng ngayon napagtagumpayan mo, pero hindi po ibig sabihin pwede na tayong kaya kapampangan, magpatsamang-tsamang, simbot kunere na mo, kasi po, the enemy will try to attack again. And those battles are constant in our lives. Kaya nga po, mandirigma daw tayo. Whether you like it or not, kapag kapo tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, may mga laban talaga na ating haharapin. Okay po, so we have talked about that, how we can win yung mga battles natin. Kasi po, may mga nag-share na nanalo na sila doon sa battle, toughest battle daw ng kanilang buhay. Tapos, hinighlight lang namin na ang lahat ng tagumpay, kung may mga battles na tayo natapagtagumpayan, ang lahat ng yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Dapat malinaw po sa atin yan, kapag ka may tagumpay, ang Diyos ang siyang dahilan. Mahirap naman kung iisipin natin nagtagumpay tayo dahil sa sarili nating lakas, which is masyado naman pong prideful on our part kapag ka ganun. We should acknowledge God who strengthens us. Ano po. And then, pagkatapos po namin pinag-usapan yon, yesterday lang po, and it confirms yung pong I feel deep in my heart, nais ng Panginoon na marinig natin ngayong umaga. Kasi po yesterday, nilid ko, actually po, ako naman talaga nagli-lead ng devotion ng ating mga praise and worship team. Kasi po when they practice every Saturday,
we do a short devotion before ng practice. And may mga nabanggit silang mga terminologies, and my mind, dinala po ng Panginoon ng aking isipan sa isang particular verse, at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Babanggitin ko lang po yung mga binanggit na key terms na medyo na-highlight kagabi. Yung salitang up and down, good days at saka bad days, yung mga ganun ang sinasabi po nila. So, at least po you know that even our praise and worship team and people na naglilingkod na nakikita po ninyo, you can see them smiling and very enthusiastic sa kanila pong ministries, but we all face battles in our lives na po. Wala naman pong exempted dyan. At binanggit po nila, there are good days and bad days. Medyo kinara ko lang ng konti kasi for me po, there is no bad day because I believe na ang bawat araw ay regalo ng Panginoon, and every day is, alam naman po natin, we have a song na this is the day that the Lord has made. Kapag ka po ang Diyos ang may gawa, mabuti yon. Nagiging sigurong bad day lang yung sinasabi po nila, nababanggit natin, bad day ito. Hindi maganda ang araw ko, because of the circumstances na nangyayari sa bawat araw. Pero ang araw mismo ay biyaya mula sa Panginoon. So, hinighlight ko lang po yun, and then yung up and down. Alam po ninyo, nabanggit yung up at saka down. Talking about siguro po yung good days, bad days, then that's just the same for me, no po. May mga panahon daw sa buhay na parang nasa alapaap ka, times of victories, and pero may mga times din na nasa baba daw, which is siguro po times of defeat, and pagka nasa trials and difficulties tayo, parang nasa baba. Habang pong pinakikinggan ko sila, I was reminded by the Lord of this particular verse. I want to share it with you po. This is in Isaiah chapter 40, verse 31. Familiar po sa atin ang talatang ito, pero yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong umaga. Wag po kayong bibitaw, marami po kayong matututuhan kung makikinig lang po tayo ng maayos. And panapanalangin ko po kung paanong inireveal sa akin ng Panginoon ng mga ilang bagay, ay bigyan ako ng kakayahan ng Panginoong maipaliwanag ito ng maayos. Pero sigurado po ako tutulungan tayo ng Panginoong maintindihan ito. So according to Isaiah chapter 40 verse 31, let me read po. Sabi ng Bible, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Now, para po mas maintindihan natin yan, tinignan ko yan sa Tagalog na Biblia. Ganito ang nakasulat. Ang sabi po dito, "Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh." Mas malinaw po sa atin yan, no? Kasi po, lengguwahe natin yan eh. Lumalakas daw at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Hinto lang po ako dyan, napaka-rich na ng part na yan. Kasi po, sa lahat po ng mga pinanghihinaan at nakakaranas na parang pasukuna, yung mga ganyang klaseng moments, ang sekreto po pala ay pagtitiwala kay Yahweh. Kasi pag nagtitiwala tayo kay Yahweh, bumabalik ang ating lakas at sumisigla daw tayo. Yan po ang sinasabi. Ng first part pa lang po yan, no? So I'm talking, I want to speak po sa lahat ng mga naririto na maaaring nakakaramdam na ng pagod sa laban sa buhay. Ang solution daw po, magtiwala kay Yahweh, kasi daw po yan ang paraan para tayo lumakas at sumiglang muli. Tapos po yung second part, syempre po in connection with the first part, hinalintulad po yan ng Diyos, ng salita ng Diyos sa agila. Tayo, inihalintulad sa mga agila. Tayong mga nagtitiwala kay Yahweh, lilipad daw tayong tulad ng agila. Ito po yung na-remember kong verse because of the word up and down. Pero kapag sinabi kasing lipad, wala naman down yun eh. Up lang yun eh. At para sa akin po, that proves na ang kalooban ng Panginoon sa atin ay manatiling nasa up, hindi sa baba. There are times na parang pinanghihinaan tayo, pero pinalalakas tayong muli ng Panginoon para tayo po'y makalipad muli.
Hindi po tayo ginawa para magmukmok at mabaon sa lungkot o sa ano pa mang bagay na ating nararamdaman pagka po may problema. Hindi tayo ginawa para doon. Hindi tayo nakadesenyo para doon. Sa taas daw po tayo. And we know naman na talagang ang destination naman talaga natin ay sa taas. Ito po, darating ang araw, tayo po'y uuwi sa kaharian ng Diyos sa langit. Alam naman natin that our destination, we are destined talaga sa taas. And gusto ko lang pong i-appreciate natin yan. Inihalin tulad tayo ng Panginoon, tayo na mga nagtitiwala kay Yahweh. Tayo daw po'y lilipad tulad ng mga agila. Tayo'y tatakbo, may takbuhin pa rin mga kapatid. Di naman tayo ligtas sa paglakad at pagtakbo sa buhay natin dito sa mundo. Tayo pa rin po itatakbo, lalakad, maaring ang mga dadaanan natin, may mga mabato. Hindi naman pinangako ng Biblia puro po smooth yung ating pong daraanan. In life, talaga sa paglalakad po at paglalakbay natin sa buhay dito sa mundo, may mga pagsubok at problema. Pero may pangako ang Panginoon. Kung tayo daw po'y magtitiwala sa Kanya, tatakbo tayo at lalakad, pero hindi daw tayo mapapagod at hindi tayo manghihina. Anong ibig sabihin yan? Sigurado sa biyaya ng Panginoon, makararating tayo doon sa paroroon ng inihanda niya para sa atin. No po, yun po ang pangako ng Panginoon. So, sinare ko lang po sa inyo yan. That's the verse na, key verse natin. Actually, pwede na po ako matapos doon eh. Pwede na po mag-pray at mag-communion. But, allow me po to just share little things po no, na inilagay ng Panginoon sa aking pong puso. Nang binabasa ko po yan, naisip ko lang po kasi, tama naman, hindi po aksidenteng narinig ko yung kahapon kasi po I always want to hear kung ano po ang feelings at nararamdaman ng sa Praise and Worship team simply because I'm also the leader of the Praise and Worship team. And nang umalis po si Justin, kilala po rin niyo si Justin siguro nang nakararang ng marami sa inyo. Siya po kasi leader ng Praise and Worship noon. Nang nag-abroad po siya, ako po ulit ang humawak. Though hinawakan ko na po ito before si Justin, but since I'm the leader of the Praise and Worship team, ang isa po sa obligation ko is for them to be always na on fire with the Lord. Mahirap naman po nung nagli-lead sila dito, hindi naman pala sila on fire. So, I always make sure that they do their devotion, they share what they feel. And ang pakiramdam ko po, hindi aksidenteng narinig ko na most of them, they are encountering battles in life. Maybe they feel na sometimes they are down, sometimes they are up. Yung pong mga ganun. No? And kulang na lang po siguro, baka nahiya lang silang magsabi na minsan napapagod din sila. And yan po ang tanong ko po sa inyo. Have you ever felt tired of fighting sa mga laban sa buhay, sa mga nararanasan natin? Naramdaman na po ba ninyo na parang pagod ka? To the point na minsan po, potong sobra ka pa, bala mo, sobra na itong, bisa ka pang break na. Yung ganun, gustong pahinga. O kaya, wag naman sana na may mga tao na kapag ka sobrang pagod na, gusto nang sumuko, wag naman po sana. Pero, I don't know, I feel po, kasi po kahit ako, nakasabay ako doon naintindihan ko sila. Kasi po nararamdaman ko din yun I'm not just talking about tired sa physical body. Kasi minsan po, nakatulog ka naman ng maayos, okay naman, pero hindi naman kasi puro katawan lang ang napapagod. No po? Minsan, yung mayroong iba kumpleto naman ang tulog mo. In fact, puro tulog ka nga Pero, mapakagising mo, mapagal ka pa mo rin, because sometimes, it's not our body. Maybe it's our soul, our spirit, our mind, sometimes our heart. Po, ang pagod. At alam po ninyo, alam po ng Panginoon yan. Wala naman pong masama to be honest in the Lord. Po. Yung po bagang you feel tired of explaining yourself, defending yourself, proving yourself, or trying to survive. Yun, nakakapagod din yun Yung mga ganun po. Sometimes we don't lose because we are weak. Yan po ang gusto kong i-highlight lang. No?
Um, because the Lord is our strength. Alam naman po natin yan. But sometimes we feel tired and sometimes we lose some battles because we are fighting at the wrong level. Yan ang gusto ko pong makuha natin. Because that's one of the lesson na pwede nating matutuhan sa mga agila. Kasi hindi po aksidenteng agila ang ginamit ng Panginoon dito. Ang ibig sabihin, may gustong sabihin ng Panginoon sa atin at may mga bagay tungkol sa agila ang makatutulong sa atin. So tignan po natin ng maigi yan. Because most of the time, whether man aminin natin o hindi, pero most of the time, many of us fight in the flesh. Many of us wrestle on the ground. I remember what the Bible tells us that our battle is not against flesh and blood. Pero yung Isaiah chapter 40 verse 31, which is yung binabasa natin ngayon, sinasabi po ng Panginoon dito, the Lord compares His people, us na nagtitiwala sa Diyos, to eagles. Bakit po? Kasi po ang mga agila, they fight differently. They fly differently and they live differently. Kakaiba sila. Though ibon sila, pero kakaiba sila sa mga ibang ibon. Kaya po, ang title po ng ating pong pag-uusapan ngayon ay Take It Higher, Winning Battles Like the Eagle. Hinighlight ko po yung Take It Higher because I pray po yan ang maging take-away natin for this morning. Ano po bang ibig sabihin kung dalhin natin sa taas? Ano po ba yung ibig sabihin niyan? Ganyan po kasi lumaban ng mga agila. They win because yung battle, dinadala nila sa taas. Hindi sila lumalaban sa baba. And we are like eagles, di po ba? So, let's study this and talk about this. How to win our battles katulad ng mga agila. Binanggit na rin po ng salita ng Panginoon that we will soar on wings like eagles. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. So, ano po ang mga pwede nating matutuhan dito? Let's learn 3 life-changing lessons for this morning from an eagle. 3 lang po ang akin pong i-share sa inyo. Pinigilan ko pa po sa sarili ko dito eh. Actually po, 7 yung sinulat ko, pero sinamarize ko na lang sa 3 kasi po hindi tayo matatapos kung 7. Pero yung pong iba, sinama ko na lang doon sa 3. So ginawa ko na lang pong 3. So the first lesson po is, choose your battlefield wisely. Ito po ang unang-unang lesson pwede nating matutuhan sa mga agila. Bakit matalino ang mga agila? They always choose their battlefield. Choose your battlefield wisely. Battlefield is the field where battle ay nagaganap. Yung battle ay nagaganap. Yung saan, yung lugar kung saan kalalaban. Let me begin with this question po about this. This is the first one na pwede nating malaman patungkol sa mga agila. So, let me begin with this question. How do you fight your battles? Paano po ba tayo lumalaban? Kapag ka po may laban sa buhay, anong ginagawa natin? Paano tayo lumalaban? How do we fight our battles? Bakit ito mahalaga yung tanong na ito? Because alam po ninyo, how we fight matters. Napakahalaga kasi. Because many times, lumalaban tayo sa maling battlefield. At pag mali ang battlefield, wala tayong panalo. Ang panalangin ko po, maintindihan natin to medyo malalim ng konti. Pero I will try po later to connect it with our everyday lives. Some of us kasi, marami po mga tao, we are always fighting mali yung way. Mali yung battlefield natin. We fight in anger, for example. Many people lumalaban, inuunahan sa galit. There are many people, they fight by their emotions. And many people fight even in the comment section of their Facebook accounts. Palagay po ba ninyo, mga kapatid, tamang battlefield yun? Yun yung magandang question. And marami pang mga bagay na ginagawa ang tao na kapag ka lumalaban na hindi naman ganun ang nais ng Panginoong makita sa atin.
So there are many people fight in anger, in emotions, etc. All of these things, mga kapatid, pwede nating sabihin na many people ay fighting in their flesh. Alam po ninyo kung ganyan tayo lumaban, mapapagod lang tayo, matatalo tayo. Nakuha po ninyo? If you fight with your anger, mapapagod ka lang, matatalo ka. If you fight with your emotions, matatalo ka, sigurado po. Mapapagod ka lang. Many people are drained because they fight like this. Nakuha po ninyo yung punto ko. Oh. Subukan po ninyo lumaban sa comment section ng Facebook ninyo. Wala kang panalo doon. Because you are fighting, maybe you are fighting with the right battles, pero wrong battlefield. Nakuha po ninyo? Panalangin ko po, makuha natin ito. Kasi we fight in the flesh. Mapapagod talaga tayo, matatalo tayo. Maybe, sometimes we are fighting the right battles, but in the wrong place, with the wrong weapons, and from the wrong position. Because the Bible is very clear in Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle or fight against flesh and blood, but against the rulers, authorities, powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Pag binasa po ninyo yung Ephesians chapter 6, dire-diretso po yan. Sasabihin po, sinasabi ng Biblia kung ano yung mga weapons of warfare natin, ibang-iba sa paglaban ng marami. Ang sinasabi po diyan, ang kalaban talaga natin ay nasa spiritual realm. Hindi po talaga yung kapitbahay mo ang kaaway mo, yung asawa mo ang kaaway mo, yung mga anak mo ang kaaway mo. We fight. Our real enemies ay ang dyablo po at ang kanyang mga alagad. Yun ang tunay na kaaway talaga natin. And sometimes po, nagkakamali tayo ng battlefield. Wala kang kapanapanalo, unang-una, mali nilalabanan mo. Makipag-diskusyon ka po keng kalupa mong tao, wala ka man panyambot. Na po. So, yan po ang sinasabi ko magmula kanina. Many people, hindi sila marunong tumingin at mamili ng kanila pong battlefield. So we don't wrestle, we don't fight by flesh. Kaya po nga po tayo, hindi tayo lumalaban ng pwedeng makipagtumbukan, makigunutan. Just try to imagine that. You are a Christian, tapos ganun ka lumaban. O sinaktan ka, paano ka lalaban? Mang iba lalaban, mananakit pabalik. Pero as Christians, hindi yun ang battlefield natin. That's not how we fight. Ayaw mo yung leader mo, hahawak tayo ng placard, mag-welga tayo sa labas, at saka sisigaw tayo ng ganito, ganyan. We don't fight that way. How do we fight? By bringing it up in the heavenly realm, dinadala natin yung laban sa trono ng Diyos. Yun ang sinasabi ko pong, you lift your battles up. Kasi po, kung lalaban tayo dito sa lupa, ng katulad ng paglaban ng iba, matatalo talaga tayo. We are not designed to fight that way. No po. So, our battle spiritual, narinig ko na po, by prayer. Very good po. When we pray, hindi nyo lang po alam, pero it's like lifting our battles above. Kaya nga po, we win when we pray. Kasi po, parang yung laban, tinataas mo. Nung baga po king basketball, talalaban nung tayo home court. Kaya po, karang basketball. Ako pwedeng tumayo, masambok ka, mapamurain yung kalaban. Pwede. Nung lumaban tamo, dapat lumaban tamo, lalaban tayo sa spiritual. We lift or put or carry our battles sa taas. And we do that by prayer. We do that by worshiping the Lord. When you worship, para tayong lumilipad. Dinadala natin sa presensya ng Panginoon ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. When we read our Bibles, it's like you are flying. Yun po yung paraan ng atin pong paglaban. Our battle is spiritual. Alam po ninyo, we will lose our battle. Matatalo tayo if we will keep fighting on the ground.
Wala tayong panalo. Like for example, you keep on fighting, ito pong offense, emotions, bitterness, revenge, yung mga ganon. Those are types of battles on the ground. Di natin pwedeng patulan yung mga ganon, mga kapatid. But let me tell you something about the eagle. Bakit po yan ang unang lesson from an eagle? Alam po ba ninyo na ang isang agila, kapag ka po yan ay nakatagpo ng isang ahas, ang gagawin po ng agila, hindi niya lalabanan ng ahas sa lupa. Because ang lupa po ay yung ground. Ano po yan baluarte ng ahas. Because on the ground, the snake is fast, mabilis. The snake can hide. The snake can strike sa ground. Kaya po, masikan, kaya Kapampangan po, masikan niyang ubingan, kaya gabon. Malakas ang ahas on the ground. Kaya nga po ang eagle, alam niya yon. Kaya ang gagawin po ng eagle, kukunin niya ang ahas sa kanya pong, ano po bang tawag doon sa kanyang kuko? Talon sa atang tawag niya. Claws. Yan. Kukunin po niya, iaangat niya ang ahas. At ang laban, dadalhin niya sa taas. Bakit? Kasi po sa taas, ang ahas, mawawalan ng lakas. In the air, the snake will be disoriented, wala siyang footing, walang power. Hindi siya makakapag-strike, wala siyang depensa sa taas. In short, walang kalaban-laban ang ahas sa taas. Mga kapatid, kahit ano pang battle yan na kinaharap natin, talagang we are called na dalhin sa taas ang laban. Kaya nga sinasabi po ng Panginoon, manalangin tayo Kasi yun lang ang paraan para maiangat natin yung laban. Kasi kung lalaban talaga tayo dito, hindi natin talaga kakayanin. Ang panalangin ko po, nakukuha natin, ito. Now, may magandang question din po yung, ano po kaya yung ground? What ground are you fighting on? Are you fighting the enemy on his territory? Yan ang question natin. Let's just try to evaluate. Ano po ba yung mga battles in life natin na kinahaharapan ngayon? How do you face those battles? Kasi po, baka pagod ka. Kasi po, tinanong ko kayo kanina kung feeling po ba ninyo, may mga pagkakataon, feeling nyo pagod kayo. Pwede nating i-reevaluate yung kalagayan natin. Baka nafe-feel natin pagod tayo kasi po, we are trying to fix everything on the ground. Lumalaban tayo sa maling territory. Kaya talaga pong mapapagod tayo. Are you fighting the enemy on his territory? Are you using worry instead of worship? Mapapagod ka talaga. Are you complaining instead of praying? Or are you using fleshly logic instead of spiritual discernment? So, we choose. Minsan po yung mga battles, constant na dumarating yan Haharap at haharap talaga tayo. Pero may kakayahan tayong pumili kung saan natin lalabanan at papaano natin lalabanan yung mga laban na yan. We have the ability to decide kung anong battlefield natin, saan battlefield natin lalabanan yan. Kasi po, alam ba, kung may problema ka, may mga choices naman tayo Pwede mong solusyonan yan o labanan yan. Kaya lupa daw po rin, katulad ng maraming mga tao, they will think of own way, worldly way of doing it. But we are called to do it heavenly way. Worldly is on the ground, heavenly is above. So you can do things, at marami po mga tao, mandaraya kung mandaraya para lang masolusyonan yung problema, ganun sila lumaban. Marumi kung lumaban. Sa baba kasi marumi, on the ground. Pero hindi po tayo tinawag para lumaban sa ganung bahagi. Hindi tayo pwedeng ganun. Yung basta manalo ka, diyang mga rinatang ka, pwede kitang makanta. So we are called na to pray about it, to lift that battle above, katulad po ng agila. Now, there are practical applications of this. When offense come, pag nasaktan po kayo, lift it to God.
Don't carry it with your heart or in your heart. Kasi pag kinimkim mo yan, parang lalabanan mo yan on the flesh. So kapag ka po nasaktan ka, may na-offend ka, kaagad-agad, lipad ka agad, manalangin ka agad. Dalhin mo ka agad sa Panginoon. Kasi po, kung di natin gagawin yan, mga kapatid, mauubos ang lakas natin. Kakaisip ng ginawa niya sa'yo. Kamumukmok. Mauubos tayo sa sama ng loob kapag ka po hindi natin kaagad dinalayan sa taas. Hindi natin dinala sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Romans 12 verse 21, do not overcome evil, but overcome evil with good. That's what the Bible tells us. Hindi tayo lumalaban katulad ng mga iba. Hindi nga luwa po, kapag sinaktan mo ako, sasaktan kita. Lintik lang ang walang ganti, ha? Dapo, ne? Hindi tayo ganon. Wala dapat sa bokabularyo ng mga Kristiyano yung ganon. Hindi po tayo magtatagumpay sa laban kapag ka ganon. Umaapoy na, tapos aapoy ka rin, may panyilab kayo. Walang masusolusyonan sa ganoon. Number 2, when temptation comes, rise in the Word of God. Kapag ka po may battle of temptation, you are parang tempted to do things na alam mong hindi po kalugod-lugod sa Panginoon, tandaan po natin ang solusyon, bukod sa panalangin, salita ng Panginoon. Magbasa ng salita ng Panginoon. I remember Matthew chapter 4. Pakibasa na lang po yung buong chapter. Ito po yung kwento ng panahon ng Panginoong Jesus ay nasa wilderness po at tinempt siya ng dyablo. Ilang beses din po yun na temptation, di po ba? Pero laging ang panlaban ng Panginoon, salita ng Diyos. If you will be reading that, ang sinasabi ng Panginoon, in verse 4 nga niyan, man shall not live by bread alone ng Jesus. Kundi sa bawat salitang namumutawi daw sa bibig ng Panginoon. Tapos, pag natitempt siya, lagi sinasabi ni Jesus, it is written, it is written, it is written. Paraging ganon. So it means, parang tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano lumaban. That's how we fight. Yun po yung paglaban na sinasabing parang agil lang tinataas natin yung laban natin. Pwede natin gamitin yung mga salita ng Panginoon as a great weapon para po masira yung pong plano ng kaaway sa ating pong buhay. Next, when anxiety strikes, at alam ko po marami namang nakakaranas niyan, rise in worship, not worry. Kapag may mga bumabagabag na sa isip natin, paano natin labanan yan? Huwag tayo mag-worry. Huwag matakot. Pagsimulang magpupuri sa Panginoon. Worship is another thing na pwede natin pong gamitin to fight. We have prayer, word, and worship. Sama ko na rin po ang fellowship sa mga katulad nating mananampalataya. That's the reason why fellowship is also important. Sa akin po, 4 yun eh. Salita ng Panginoon, pananalangin, yung pong pagsamba, yung pag-worship natin, and yung fellowship natin with others na katulad ng pananampalataya natin. Sabi ng Bible, hindi naman tayo dapat daw mag-worry. We cast all our worries, our cares on Him. That's Jesus. Because He, Jesus, cares for us. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 7. So, that's the first one. Choose your battlefield wisely. Pangalawa po, choose your battles wisely. Anong difference yan sa battlefield and battles? Because there are battles po na hindi naman dapat labanan. Kailangan din tayo namimili ng laban. May mga battles po kasi na hindi naman kailangan. Not every battle is worth your energy. Kaya bago po lumaban, isipin mo muna, talaga bang gusto ng Panginoon na hindi ba masasayang ang energy ko lang dito? Kasi po may mga battle na may mga sinasabi silang win-win. Pero may mga battle na you lose on both sides or both ends. Wala kang panalo. Like for example po, battle sa bahay. Tawari po, itong ginuli sa king metong manag ka iyang fight. Ne?
tumaas ang boses ng asawa, parang nagyayaya ng laban yun eh. But if you are a Christian, think about it first. Before you engage in that battle, question, karapat-dapat ba yung battle na yon? Is it worth it? Yung question, dapat ba talaga labanan yun? May panalo ka ba doon? Nung lalaki po talaga, wala ka talagang panyambot. Balo yun naman po, sabi daw. Lagi lang manyambot ng babae. But, listen po, kahit ang mga babae, wala namang panalo doon eh. O sabihin po natin, nag-engage ka, o napatunayan mong tama ka, at mali siya, ano po ang premyo mo? O, ang premyo mo po, sira ang pagsamahan ninyo. Hindi po ba, wala kang panalo. And the enemy, kadalasan po, ang Diablo, nag-insert siya ng mga small battles na hindi naman talaga dapat labanan. Manghihina ka lang sa mga laban na yon, pagdating tuloy ng totoong laban, wala ka na lakas. Ito talagang totoong laban po, wala na. Bakit po? Naubos ang lakas mo sa kaaaway na dapat sanang kakampi mo, asawa mo eh. Blessing ni Lord yan eh. Nangako kayong kampi kayo eh. O nag-aaway kayo, hindi mo naman talaga kalaban, mauubos po lakas natin mga kapatid. Kaya tuloy kapag dumating talagang tunay na laban ng buhay, wala na, lupay-pay. Mahina ang pamilya. Di po ba? Minsan po kasi, tama naman po because I think po we always experience that. These are practical things na minsan di natin nakikita. Pero kung tutuusin po, pagka po ang dalawang mag-asawa, ang nanghina mga kapatid, kawawa mga anak, kawawa pamilya, hindi lang kayong dalawa. Idadrag ninyo yung buong family ninyo pababa. Na dapat sanang ikaw ang protector, cover na ning bali. Bago sana po dumapo ang kaaway sa mga anak ninyo, kung malakas ang mga magulang, dapat po sanang hindi na aabot doon. Pero kung kayo nagbabangayan at mahina ang parehong bagsak, nino pa pong protect yung bali. Yun po, practical things. Isipin po ninyo. Kaya we choose our battle. Bakit ko po nabanggit yan? Kasi matututuhan natin po yan sa agila. Alam po ba ninyo na ang sinasabi nilang talagang enemy, mortal enemy ng mga agila ay mga uwak, ravens or crows. Kaya nga po yung picture na yan, may agila tapos may uwak. Ano po. Pero yung mga uwak po, hindi sila kagaya ng agila. Minsan po kasi nung bata ako, sinasabing parang mortal enemy, parang katapat, no po. Kasing lakas, kasing galing, kasing bilis. Pero hindi naman talaga. Mas malakas ang agila. Mas mataas lumipad ang agila. Pero ang kakaiba sa mga crow pong ito, yung mga uwak, ang gagawin po nila, ito lang po kasi yung kaisa-isang ibon na may lakas ng loob to attack an eagle. At ang pag-atake niya, sa mid-range. Ibig sabihin, wala sa mataas na lugar. Pagka mga agila, nasa mid-flight niya. Ang gagawin daw po ng mga uwak, pupunta sila sa taas ng agila at they will start to, yung tukain yung ulo. Ganun yung ginagawa. Pero ang totoo po, kahit tuka siya ng tuka, wala namang mangyayari sa agila. Kaso, ang nangyayari lang po, nakakairita lang talaga. At nakakainis. Yun ang, panglaban lang talaga ng crow. Mamusiya mo kayong kapampangan. Itang makanita. Kasi po, hindi naman talaga katapat ng agila yung crow, no po. Alam po ninyo, may mga klase ng laban na hindi na dapat patulan. Kasi po, wala kang makikitang agilang pinapatulan yung crow. Alam po ninyo ang gagawin ng agila? Kapag ka po may crow dito, at tinutuka-tuka siya sa mid-flight, ang gagawin daw po ng agila, lilipad siya ng mataas. Kasi po, mayroon pong height na hindi na kaya ng crow. Mayroon po kasing altitude na manipis ang hangin at hindi po designed or created ang raven or crow para doon. Pero ang agila, kaya niyang liparin yun. So kapag ka po may mga ganyan, yung
Minsan po ang kaaway, nagpapadala ng mga crow. Ano po? Minsan po, iisipin muna natin if they are worth fighting. Pero ang maganda pong solusyon dyan, huwag kang pa-distract, lalong lumipad. Kasi po, yung Diablo ay nagyubabo. Hindi niya kaya dun sa taas. I remember po many verses about this. Proverbs chapter 26, verses 4 to 5. Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like them. Alam po ninyo sa Tagalog yan? Pakyabaran, ding fools. Kasi maging fool kayo rin. Sabihan na po ng Bible. Sa Tagalog po, yung mga mangmang, huwag mo nang patulan. Kasi pag pinatulan mo, mangmang ka rin. Ganon yun po yung sinasabi ng Biblia. Parang sinasabi ng Bible na may mga laban talagang parang i-entice ka na bumaba sa level. At kapag bumaba ka, magiging kagaya ka din nila. So anong tinuturo po sa atin ng Biblia? Mamili ng laban. Kasi hindi naman laging lahat ng laban ay nilalabanan at dapat labanan. May mga crows lang talaga. Kadalasan po, na may mga ganyan. Pero mga kapatid, iba tayo. Hindi tayo kagaya nila. Kung papatulan natin sila sa level nila, magiging kagaya rin tayo. Halimbawa po, Kristiyano, inoffend na ka. Pakyabaran mo po. Hindi siya Kristiyano O pagka po sinagot mo rin at sumuntok ka rin, halimbawa, kaya sinabunutan mo, o parang bumaba ka sa pagiging Kristiyano mo. At pareho na lang kayo. What's the difference now of being a Christian and not a Christian? Nakuha po ninyo yung laban. Yung laban na yun, hindi po dapat. Po. Kaya po, how can we handle it? Itaas natin. Yung attitude po kasi natin, it defines our altitude Minsan sinasabi lang ng mga tao, malapit sila sa Diyos at mataas ang lipad nila. Pero tignan mong attitude, hindi po match sa altitude na sinasabi nila. Altitude is the height of your flight. Yun. So let me ask you po a personal question. Have you ever been distracted by small things during big seasons? Yan ang question po. Naranasan na po ba ninyong na-distract kayo? Naka-encounter na po ba kayo ng mga crows ninyo? Maybe po yung in the season of growth, yung kainit-initan ng yung pananampalataya. Magpapadala ng crow ang kaaway na crow na nagbalat kayong kapitbahay. Susubukan ka. At sukapugit ang high peak na kaya kang, ganadong-ganado ka kay Lord. Magpapadala ng kaibigan mo, pero i-discourage ka imbis na encourage. Those are crows. Kung papatulan natin yan, mga kapatid, hindi tayo mananalo. Mapapagod lang po tayo. Maybe you are in a season of growth, but someone criticizes you, for example. Sino po dito yung konting criticism lang, bumibigay na? Hindi po tayo pwedeng ganoon. In our life as Christians, maraming criticism ang haharapin natin. Pero huwag susuko. Mga uwak lang yan. Hindi kailangan diretso lang sa paglapit sa Panginoon. Habang lalapit ka kang Lord, mga tagtagla rin krusa rin. Habang lumalapit ka kay Lord, natatanggal yan. Imposible pong mag-survive yan. Pag mas malapit ka kay Lord, sigurado po, bibigay din yung mga crows na yan. O yung mga uwak na yan. Maybe you are on fire for God, but someone offended you. Ganadong-ganado ka, tapos itang ka-sister mo, may namdamang kagata sinabi na, kapag bumigay ka po, para kang pumatol sa crow mo. Pagka ganun. Maybe you are doing so well, pero may mga crows na ipapadala po ang enemy. May mga distractions, irritations, unnecessary things or unnecessary battles. Ito po yung mga practical lessons about this point. Don't fight back, fly up.
Kadalasan po kasi our old nature will say, fight back. Tinuka ka, hinto ka muna, tukain mo rin. Fighting back. Pero we are not called to fight back. There are battles na talagang tinawag tayo para lumaban, pero may mga battles na hindi naman dapat labanan. So instead of fighting back with those types of battles, you fly up. Sabi po ng Psalms 37 verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes." Manatili lang tayong nagtitiwala sa Panginoon, manatili tayo sa Diyos. Huwag tayong magpa-apekto sa mga wicked schemes ng mga kaaway. If they succeed, pabayaan natin sila. Don't be distracted. Basta tayo, focus lang sa paglipad. Focus lang kay Lord. Yun lang po ang dapat. And then, number 2, not every offense requires a reaction. Pag nasaktan ka, hindi ibig sabihin kailangang mag-react lagi. Sabi po ng Proverbs 19 verse 11, "A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense." Sometimes po, pag nasaktan ka, hindi naman kailangan mag-retaliate ka o lumabang ka pabalik. Kasi po ang sabi ng Bible, glory at saka wisdom daw ang pag-overlook minsan ng maliit na bagay. Di po ba natatandaan na po ba ninyo na pinag-usapan din natin yung mga maliliit na bagay? Pag maliit na bagay, palampasan na. Pag hindi naman makaka-apekto. No po? I'm just talking about little things like crows sa atin pong buhay. And then number 3, protect your elevation. Kasi po ang gusto ng kaaway, bumaba ka. Pero tandaan po natin, huwag tayong papayag. Lipad lang. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians chapter 3 verse 2. Ang kaaway po, ang gusto niya, kapag may problema ka, yung isip mo, tsuya ka rin. Pero sabi po ng Bible, huwag pong hahayaan ng ating isipan ay mapunta sa mga makamunding bagay. Kundi punuan natin ang ating isip ng mga bagay na matuwid, kaaya-aya. Pag binasa po ninyo yan, actually po, that's just the first part of that verse. At sinabi din po daan kung anong dapat isipin at ano po yung mga things that are above. No po. Ayan. Colossians chapter 3 verse 2. Huwag papayag. We protect our elevation. Ayan. And then lastly po, know who you are. Naalala ko lang po dyan yung story about an eagle and a chicken. I don't know if you have heard that story po, but a farmer once found an eagle's egg. Isang farmer po, nakahanap siya ng eagle's egg. Sinama niya sa mga itlog ng manok. At nang pong mag-hatch na yung egg, lumabas na agila siya. Pero kasama niya yung mga manok na kasisilang din. So, ang nangyari po sa agila, nabuhay siyang parang manok. Kasi po yung atmosphere niya, surrounding niya, manok lahat nakikita niya. Wala namang salamin siguro, hindi niya nakikita yung, I don't know, sarili niya. Pero ang isip niya, manok siya. Kumakain siyang parang manok, tunog niya manok, lumalakad na parang manok, nabubuhay na parang manok. Pero ang totoo, agila siya. Yun ang reality. One day po, yung eagle nakakita ng katulad ng kanyang paa, siguro akakit mo parang bitis na luwala, yung kayang balbon, nakita niya, lumilipad. Pero instead of wanting to fly, yumuko siyang muli, katulad ng manok, yumuko siya, at nagpatuloy sa pagiging manok. It's a sad story. Ano po? Pero ganun ang itsura ng marami. At kalagayan ng marami, nakakalimutan po natin mga kapatid, we are on this earth, but we are on this world, but not of this world. Tayo po yung nakatira dito, pero hindi tayo taga rito. Baka nakakalimutan po natin yon. Tagalangit tayo, uuwi din tayo doon. Kaya yung mga bagay dito, hindi tayo pwedeng, tama po, tayo po ay nakatira sa mundo, we live here in this world, pero wag nating makalimutan
na we are as citizens of heaven. So we don't live worldly. Kahit pa tayo po ay nakatira sa mundo, pero hindi nangangahulog ang kailangan nating mabuhay na parang makamundo. Nakuha po ninyo. So, remember who you are. We are sons and daughters of the Lord. Kaya kung yan po ay mananatili sa atin, sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, malinaw naman po yan, huwag tayong makiayon sa pattern ng mundo. Bakit po? Hindi naman tayo taga-mundo eh. Nakatira lang tayo dito, pansamantala, pero iuuwi din tayo ng Panginoon sa langit na talagang lugar natin. Just like us, eagle, at syuta mo ngayon kening earth, pero don't forget, we are not chickens. Then chicken po kasi yung bumbiyeda kang ground eh. Nakakalipad-lipad, pero yun yung tinatawag nating ibong mababa ang lipad. Kunwari lang po lumilipad, pero mababa lang. Nakakita na po kayo ng manok na nasa taas? Can you just try to imagine you are on an airplane tapos lumingon ka ba? O tuting manok ka sa beme? Agila, makikita mo. Siguro makakita ka. Pero manok, hindi. They are not designed para doon. Tapos lang nyo po karakter ding manok. Ila-ila na mo, may sasabungan na po. May pate-pate la, pansinan nyo po. Mo manapidikit. Tutuktukan la. Mga kapatid, pakitignan nga po katabi ninyo, hindi naman mukhang manok na po. Kasi po, di naman talaga tayo manok eh. Ano lang po, konting pampagising lang. Pero patapos na rin po ako. Mga kapatid, Kristiyano po tayo. Iba tayo, whether you like it or not. Iba tayo kung lumaban, iba kung magsalita, iba dapat kung kumilos. Iba tayo. Kailangan po i-embrace natin ang katotohanan na yan. We are proclaiming that we are Christians. We live as a Christian. We talk dapat as a Christian. We look, dapat we must look like a Christian. Kasi po we are Christians. Though po nakatira po tayo dito sa mundo, pero huwag natin kakalimutan, agila tayo. Hindi tayo manok. Kailangan, alam natin yan. We know that. Sadly po, maraming nakakalimot sa ganyan. Ang kaya mo sula po, inubi sa sula po. Masyado na lang pong may engage kitang lalam. Ang mahirap po, dating kasama mong lumilipad sa pananampalataya, tapos makita mo, din pong kapampangan po itang din ka-fellowship na manok na lang. Ka-fellowship na nito, manok na lang. Dati kaya tayo pa. Mga kapatid, we must be wise. Hindi ko naman po sinasabing di natin kailangang pakisamahan. Siyempre po, I believe in God's grace. Everyone is destined to be eagles. Kahit naman dati tayo, nung makasalanan tayo, manok din tayo eh. But God transformed us. Pero kailangan ng wisdom sa lahat pong ito. Kaya nga pala sinabi ng Bible, yung lahat ng umaasa sa Panginoon, they will be like eagles. They will soar on wings like eagles. Alam po ninyo, 2 beses ko na ako nag-preach about eagles. If you remember po, more than 10 years ago, I have preached about this. Pero we focused on the molting process. Kung maatatandaan niya po ito. Because there's a process na pinagdadaanan ng mga agila na kung saan, pag nasa mid-40s na sila, yung kanilang beak babaloktot na. Yung kanila pong mga feathers, sobra na ng kapal, na halos hindi na nila magalaw, parang tumwala. Parang, ng pagtanda. Tapos yung mga claws nila, babaloktot na rin to the point na hindi na sila makakuha ng pagkain. Na magdidesisyon sila if they will die or go through a molting process. Kasi pag wala silang ginawa, mamamatay sila. Ito pong year of transformation, yon. Ang gagawin po nila, just to remind you of that particular sermon 10 years ago po,
Ang gagawin po nila, kahit hirap na mabigat ang kanilang mga kamay, talaga pong pipilitin po nila to go to a high place. Pipilitin nila. Tutungtong sila sa isang bato sa mataas na lugar at ang una nilang gagawin po, gagamitin nila yung tuka nilang baluktot para po tanggalin yung kanilang mga feathers. Extra feathers. Para gumaanggaan. And then, tutukain nila yung kanilang paa, tatanggalin nila yung mga kuko. Tapos, lilipad sila kahit hirap na hirap. At ang gagawin po nila, magdadive sila sa bato. Para po basagin yung beak nila na nakabaluktot. It is a painful process. Kasi po pag yun, natanggal, ang mangyayari po, mawawalan siya ng kakayahan to hunt for himself or for itself. No? Siyempre, atsuya po ka rin, mga keraya, through the molting process. Pero here's the good thing about eagles. Darating ang ibang agil ang tutulungan siya. They will bring food, etc. Yun naman talagang design sa atin. We help each other. Hanggang po sa sila po ay makalampas doon sa process na yon, unti-unting tutubong muli ang kanila pong beak, tutubo yung kanilang mga pakpak at yung kanilang claws ay tutubong muli, magbabago. Yun ang tinatawag na pagpapanibagong sigla. Molting process ang tawag po doon. And they can live 40 years more. Kaya nga po sinasabi ng Biblia kanina na tayong mga umaasa sa Diyos ay magpapanibagong sigla tulad ng agila. Kasi po, ang mga agila dumadaan talaga sa puntong parang wala na. Pero bibigyan sila ng bagong pag-asa ng Panginoon at bagong lakas. Nung sinare ko po ito dati, nag-focus lang ako doon. But now, I have focused on other things that we can learn, like fighting like an eagle. Pero panalangin ko po, makita natin ang ating sarili. Dito po sa lente ng salita ng Panginoon ngayong umaga. And let's just look at the battles that we are facing. Tignan po natin yung mga laban. Ano bang laban sa buhay? And then I pray na magkaroon tayo ng matang katulad ng mga agila and we start to fight like an eagle. Dadalhin natin ang atin pong laban sa taas. Kaya nga po ang title natin kanina, ano po kasi ang title natin? Ang title po natin ay Take It Higher because that's our calling. And winning battles like an eagle. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po for your words, Lord. We thank you, Lord Jesus, for guiding us, teaching us, Lord. Salamat po for your wisdom na tinuturuan po ninyo kami kung paano pong harapin ang mga laban namin sa buhay. Mga laban sa buhay, they are constant, laging nandyan. Kami pong lahat na naririto, we are not exempted, Lord, sa mga battles pong ito. In fact, all of us here is fighting through some battles. In one way or another, Lord, may mga battles kami sa buhay. Salamat po of teaching us and reminding us, Lord, na kami po, Panginoon, ay tinawag po ninyo upang lumaban, hindi po sa baba, kundi itaas namin ang laban sa inyo, sa trono ninyo, sa pamagitan ng aming pananalangin, sa pamagitan ng pagbabasa ng iyong mga salita, sa pamagitan ng aming mga pagsamba. That's why we want to thank you, Lord. Binibigyan mo kami ng karunungan on how to win our battles, Lord. Maraming salamat po. Ang panalangin ko, Panginoon, sa mga lahat ng naririto, na may mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay, may mga laban sa buhay na kasulukuyang pinagdadaanan, dalangin ko, Panginoon, matuto po kaming lumabang katulad ng mga agila. Na kapag ka po nakaka-encounter kami ng mga battles, huwag naming makalimutang kailangan naming lumipad sa pananampalataya. Kailangan naming salubungin ng mga battles na ito, mga laban na ito sa pananalangin, sa pagpupuri, sa pagbabasa ng iyong mga salita. This is how we will win, Lord. Because we are destined to be victorious. Sabi nga ng iyong salita, we are all victorious in you, Lord Jesus. We are more than conquerors, Lord.
Kaya yung salitang talo, wala po sa bokabularyo dapat naming mga anak po ninyo yan. Nananalo kami, unang-una dahil sa kalakasan at biyaya ninyo na nanggagaling sa inyo. At nananalo po kami dahil po alam namin na kapag kami nanalangin, tumutugon ka, Panginoon. Na kapag kami po ay malapit sa inyo, wala pong kaaway ang makapananagumpay laban sa amin. If you are for us, no one can be against us. Kaya tulungan po ninyo kami na huwag bumaba, Panginoon, on the level ng pagiging mga agila. So, dalangin namin manatili kami doon sa nais po ninyo. Doon sa altitude na gusto ninyo. So, maraming salamat po, Panginoon. I ask and pray, Lord, na sa amin pong pagtatapos ng pag-aaral ng iyong salita ngayong pong umaga, dalangin ko, Panginoon, na manatili sa aming puso ang mga bagay na sinabi ninyo at may apply namin sa aming pong buhay. At makikita namin there will be victories in our lives, Lord. If we will bring our battles higher, Lord, sigurado pong tutulungan ninyo kami. Kaya salamat po. Salamat din po, Panginoon, for giving us this opportunity to gather together. And now we are on the part of doing the Holy Communion. Mahalaga sa amin ang bagay na ito kasi po ito po ay kapamaraanan namin para alalahanin namin ang iyong dakilang pag-iibig para sa amin. Sa iyong pag-aalay ng inyong pong buhay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Dalangin ko, Panginoon, dalangin namin, pakalinisin mo ang aming puso at ang aming isipan nang sa gayon sa paggawa namin nito ay maging kalugod-lugod nga kami sa inyo pong banal na harapan. Forgive us sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa lahat ng aming mga karumihan, linisin ninyo ang bawat isa sa amin at patuloy ka ngayong maparangalan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat isa. Samahan po ninyo kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Manatili po tayo sa diwa ng pananalangin at pagsamba as we wait for the cup and the wine that represents the body and the blood of our Lord.